Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Edit. For today's video guys, pag-usapan natin itong paulit-ulit na nangyayari ngayon dito sa Facebook, monetization, especially sa profile or sa inyong mga pages. So, Facebook account suspended or gone. Ito yung 5 instant tips kung paano natin mare-recover yung ating Facebook account ng mas mabilis. So, kailangan lang natin guys ng guide. So, itong guide na to is pwede makatulong sa inyo. Pwede nyo i-consider para maibalik sa inyo yung account nyo. So, ang daming nag-message sa akin related sa suspension, permanently disabled, so yung suddenly nawala without warning. So, huwag kayong magalala. Ito yung most effective tips to recover. Actually, tayo is nagkaroon din ng 2 times na suspended or disabled na account. So, yung ginawa ko is yung system na ginawa natin or yung guide na ginawa ko is makakatulong po sa ating lahat. And paano nga ba natin may iwasan magkaroon ng mga susunod na mga disabled or suspension. So, ang ginawa ko, number 1, ito yung number 1 recovery tips. Palagi anyong i-check yung inyong registered email for the Facebook suspension message. Okay, so ano nga ba yung email na nilink nyo kay Facebook? So, ito yung ating screenshot nung nagkaroon tayo ng disabled na account. Ito, sabi dito, nakita ko kagad yan guys sa email. So, make it sure dapat nakalagin po yung email or Gmail or Yahoo Mail sa inyong phone para magno-notify po yan. Sa mga ibang user or sa mga ibang profile na hindi nakaka-receive, baka po naka-log out yung email nyo. So, i-login nyo yung email nyo para if ever magkaroon po ng suspension or biglang magkaroon ng warning, lahat po yan pinapadala po ni Facebook sa ating respective email. So, katulad nito, sabi dito, Jose, you have 180 days to take action. So, meron tayong 6 months to recover yung ating profile. Profile yung nagkaroon ng problem dito. Kasagsagan po to nung election, tama ba ako? June 12 or June 13, mga ganon. Your Facebook account has been suspended. This is because your account or activity on it doesn't follow our community standard on account integrity and authenticity identity. So, isa din pinagbabasihan ko dito, meron po tayong mga impersonator, meron kumukuha ng mga content natin regarding sa mga ino-offer natin sa online. So, possible siguro na-detect ni Facebook dahil kapag po tayo ay nag-start ng mag-avail ng verified batch or blue check, lahat po ng mga impersonator ay dinedetect or hinahanap yan ni Facebook. Kung kayo po ay merong mga duplicate Facebook account, like for example, meron kang Jose Opao Muleda Jr., yung main account, meron kang Jose Opao Muleda Jr. 2, 3, 4. So lahat po yon guys is magiging reason ni Facebook para i-disable lahat yan. Okay? So ako po is meron po tayong mga duplicated profile at yung mga details po doon ay same po dun sa original. So yung email na ginamit ko, yung number ay same, pati yung mga information. So possible na detect. So bawal po kay Facebook, meron tayong mga multiple profile, pwede pages, pero kung mga profile yan, mataas po yung chance na magkaroon kayong disabled na account. Yan yung reason na pinagbabasihan natin. So, always start by checking the exact reason they provided and look for a recovery appeal link. So, pag na-receive nyo na yan, guys, sa inyong email, meron kayong makikita, ayan o, ganyan o, appeal. Ayan. Lahat po yan, guys, lahat po tayo na makaka-receive ng suspension or disabled na account, meron pong appeal po na mare-receive sa inyong email. So, punta tayo sa ating Yahoo Mail. Yahoo Mail po kasi yung nilink ko diyan. So, ito yung ating na-receive. Ayan, oh. Ito ay check natin ulit kung kailan to. May 24. Hindi pala June. May 24. Ito yung pangalawa. Yung una, guys, actually, meron pa yung una. Hanapin ko lang, June, May, June. Ayan. Then,
Meta contacting. Ayan, ito. Oo nga, May 12 pala. 12. Ayan. So, ito yung una nating na-receive na disabled na account. Wait lang. Ayaw ano. Ayan, May 28. No, May 28 tayo na ayan, May 13. Ayan, May 28 tayo guys nag-appeal. Kasi nga, tawag dito, iniisip ko kung paano ko mako-contact yung support. So, ang ginawa natin is via Instagram verification para makontak natin yung support. So, ang pinagawa lang naman sa akin sa support is pinagpasa lang ako ng ID to prove yung ating identity. Okay? So, ayan. So, meron tayong 180 days. Ayan, katulad nito, ayan. Meron niyang appeal button. Ayan, click lang natin yan. Then, mapoproceed na tayo sa appeal. So, yung step-by-step guide niyan, tawag dito, pinagpasa tayo ng ID, tapos pinagpasa lang tayo ng selfie, yung may arrow. So, hindi yung papapanood, madali lang naman yung guide na yon. And next step natin, magpapasa tayo ng appeal form. Ayan, yung proof of identity. So, nagpasa tayo nun guys, noong May 29. Ayan, and na-approve. Ayan, thanks for sending us your identification documents. We successfully verified your identity. So, napatunayan na ni Facebook na tayo ay existing, tayo yung original na profile. So, ito yung ating mare-receive once na successful. Ayan, oh. Ayan. We recently received your request for ID verification for your account. ID verification is when we ask you to send us copy of something with your name on it and help your identity to confirm, help them to confirm our identity. So, yan. So, pinagpasa tayo dito sa may link. So, don't worry, ilalagay ko yung link nito, pati yung appeal. Ayan. So, ito yung ating verification identity. So, kailangan lang natin guys magpasa ng mga valid ID like yung driver's license, passport, or yung UMID ID, PLCS ID. So, dito yun sa form na yan. So, dito lang kayo magpapasa. Ayan, dyan lang. Okay? So, ilalagay ko yung link nito para magpasa na kayo ng ID. Then, yung appeal naman, guys, ito yung appeal. Ayan. So, sa contact support form din yan. So, ipipiliin nyo lang dito, guys. Pwedeng pages, pwedeng login. Ayan, login issue. Then, dito, guys, etong pinaka-feedback na ilalagay nyo, meron na po ako nagawa niyan. I-copy-paste nyo na lang. Andyan po yung sa may comment section. Mag-comment kayo dyan or sa may description, i-check nyo. Pero pag wala sa description, for sure na sa comment section. So, alam ko yan guys, nandito yan sa ating, tawag dito. Ito. Ayan, writing formal ayan, ito yung appeal form request natin. So, ito guys is ilalagay ko dyan sa may comment section. So, copy-paste, palitan nyo na lang ng details nyo. Okay, number 3, use a trusted device and known location for login attempts. Totoo po guys na kapag po tayo ay may mga relatives, no, tapos pinapalagin po natin yung ating Facebook account sa different location. Like for example, nasa ibang bansa po kayo, tas na-login yung account nyo dito at hindi nyo na-allow yung notification, di ba? Pag po tayo nag-login sa ibang location, pinapadalan tayo ni Facebook na may alert system si Facebook na someone are trying to log into your account. I-allow mo ba o hindi? Pag hindi nyo po na-allow yon ng ilang beses kapag pinadalan kayo ng notification, sa mga susunod po yan, pwede nang ma-disable yung account nyo. Kasi hindi nyo na-allow yung login doon sa specific na location. So, dapat i-allow nyo. Okay? So, ayan yung napasa natin na appeal. Ayan. So, meron dito guys, ito yung pinost ko noong January 8 pa yan. Merong mga reason dito kung bakit na-disabled ng mabilis yung ating account. Repeated violation, spam or misleading content, ayan, fake accounts, hate speech or violence, security concern, infringement of intellectual property, user report. Ayan, kapag po na-report yung mga profile nyo, pwede rin po yan at maaari din po yung ma-disabled. Okay,
So, number 4, yun nga, avoid. Avoid nyo itong mga violation na to, yung mga repeated violation. Learn Facebook community standard and ensure your comply to avoid sa mga susunod na disabled or suspension. Like for example, meron kang fake names, spamming, or fake contents. For sure, malaki yung chance na ma-disable yung inyong account. Number 5, ito yung pinakalas natin. Contact Facebook support via business suite or Meta support inbox. Yun nga lang guys, kapag po wala tayong Meta verified, hindi natin makakausap yung online na representative or agent. If your profile is linked to page or business account, pwede kayong pumunta sa business.facebook.com or pwede sa Meta support inbox. Yun nga lang guys, kapag nga po hindi tayo Meta verified, ang tagal po ng response ni Facebook. So, I suggest, kung meron kayong mga nakalink na Instagram or threads, pwede nyo po yung i-Meta verified. So, katulad nung ginawa natin sa Instagram natin, IG. Ayan, hanapin ko lang guys. Ay, wala dito. Instagram. Ayan, Instagram. So, eto Instagram natin guys na to is nakalink po ito sa ating Facebook. So, klinik ko po yan. Ayan, meron siyang blue check. Ayan. So, ang ginawa natin guys, ito yung way natin para makausap natin yung support. Pumunta tayo dito sa account center. And then, meron tayo guys ditong subscription. Nag-Meta verified tayo noong June 29. Okay? So, ayan. Ito nga yung way natin para at least ma-recover yung ating Facebook account. And so far, binigyan naman tayo ng instruction. Mag-submit daw tayo ng ID to prove yung ating integrity and authenticity dito sa account natin. And pwede rin kayo magtanong ng mga susunod na na problem, 'di ba? So, ayan, in review pa din. So, ito yung ating sinend na appeal dito sa Instagram kasi nakalink naman 'to eh. Ayan. So, mahaba yung usapan dito sa IG. Ito, direct po yan. Nakausap natin. Ito yung pinasa natin na appeal. Yung form para at least malinaw, formal yung ating pagpasa. Ayan. And, ayan, medyo mahaba guys. Yung follow-up message niya. Ayan, pinagpasa tayo guys dito ng ID. And after nun, 7 days, bumalik na yung ating account. Successfully na siya guys. So, kapag po bumalik na yung account nyo, again, sa email nyo pa rin yan mare-receive. So, dito guys, na-receive natin yung ating account. Nandito. Wait lang. Ayan. So, mare-receive nyo yung ganito. Thank you for taking time to request a review. We review your account and saw that activity on it does follow community standards, so you can use Facebook again. So, mabilisan po ang pag-appeal. Kung first time nyo ma-appeal, siguro nasa 24 hours to 48 hours lang babalik na yung account nyo. Pag mga pangalawang suspension or disabled account na yan, tumatagal po yan ng 7 days to 14 days. Ganun pong katagal bago ma-recover. Okay? So, maghintay lang kayo. Take patient talaga para ma-recover yan. Pero, ganun po talaga yung proseso. Matagal. Kasi hindi lang naman tayo yung na-disabled. Like, sa profile ko guys, ang daming nagme-message sa atin regarding dyan. Although nag-guide na tayo ng ganito, so yung iba syempre nag-aalala pa din. Pero hindi kayo mag-alala masyado. Ang estimated po niyan ay kung bago pa lang na disabled is 24 hours to 48 hours after nyong ma-appeal. Kapag pangalawang disabled or suspension na yan, tumatagal po yan ng 7 days to 14 days. Katulad nung nangyari sa atin. 2 beses tayong nasuspend dito kay Facebook. And yung pangalawa, 7 days po natin siya hinintay bago bumalik yung account natin. Okay? So maraming salamat. Kung nakatulong ito, don't forget to like. And please, i-check yung comment section. Copy nyo yung appeal form dyan para makapagpasa na kayo kaagad. Pati ID, magpasa na din kayo. And don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel para kapag meron tayong mga next video update, manonotify kayo kaagad. See you again sa next video.